Ang mga isyu ng kalusugan ng isip, kabilang ang depresyon at mental disorder ay nakaapekto sa milyon-milyong tao sa mundo. Ngunit, madalas na hindi nauunawaan o pinapansin. Ang dokumentaryong ito ay tumatalakay sa mga karanasan ng mga individual na humaharap sa ganitong kalagayan. Ipinapakita ang kanilang mga pagsubok, katatagan at ang mga hamon mula sa lipunan. Sa pamamagitan ng kanilang mga kwento, layunin nitong magbigay ng mas malalim na pag-unawa, malasakit, at panawagan para sa kamalayan ukol sa kalusugan sa isip. Sa kasalukuyan, lumalala ang krisis sa kalusugan ng isip sa Pilipinas, na tinutukoy bilang isang tahimik na epidemya. Ang pagtaas ng mga kaso ng mental health issues, lalo na noong pagkatapos ng mga lockdown dulot ng pandemya, ay nagdulot ng matinding epekto sa mga Pilipino mula sa iba't ibang edad at antas ng pamumuhay. Ang hamon na to ay nangangailangan ng agarang pansin at pagkilos upang mapangalagaan ang mental na kalusugan ng bawat isa. Kalusugan ng isip ay isang lumalalang epidemya sa Pilipinas ayon sa mga eksperto. Ang Philippine Mental Health Association Incorporated o PMHA ay nagbabala tungkol sa lumalalang epidemya ng krisis sa kalusugan ng isip sa bansa. Ayon kay Dr. Cornelio Banaag Jr., Pangulo ng PMHA, sa pagdiriwang ng World Mental Health Day, napansin nila malaking pagtaas ng mga isyu sa kalusugan ng isip noon at pagkatapos ng mga lockdown dulot ng pandemya ng COVID-19. Dagdag pa ni Dr. Banaag, ang mga isyong may kaugnayan sa kalusugan ng isip ay nakaapekto sa mga Pilipino mula sa lahat ng edad at katayuan sa buhay, bata man o matanda, mayaman man o mahirap. Aniya, ito ay isang tahimik na epidemya na kailangan nating harapin ng buong tapang. Ayon sa Kagawaran ng Kalusugan, hindi bababa sa 3.6 milyon na Pilipino ang may problemang kaugnayan sa pag-iisip. Mula sa depresyon, bipolar disorder, at iba pa. Magandang hapon po. Kumain ka na po ba? Opo. Kumusta ka na po? Okay. Mabuti naman. Ilang taon ka na po ba? 30 years old? Saan po kayo nakatira? Dito, taga dito lang ba po ba kayo? Magandang hapon po. Pwede po bang malaman kung ilang taon na siya sa kanyang sitwasyon? Nasa 2 taon na po siya sa kanyang sitwasyon, ma'am. Bakit po siya nagkaganyan? Ano po ang dahilan kung bakit parang wala na siya sa kanyang pag-iisip? Sa totoo po, hindi po namin lubos na maisip kung ano po talaga ang nangyari sa kanya, pero naalala ko na isang gabi umuwi na lamang siya na wala siya sa kanyang sarili. Siya po ay tuliro at pagkataan ng maraming araw, tuluyan na po siya nawala sa kanyang sarili at natatakot po siya kapag may lumalapit sa kanya na lalaki. Kaya naisip ko na baka na-rape siya at yun ang dahilan kung bakit naging tuliro po siya at hindi na po siya makaisip ng matino at hindi na po niya alam ang kanyang mga ginagawa. Ano pong ginawa niyo para matulungan siya sa kanyang kalagayan?
Kami po ay mahirap lamang at ang aking asawa po ay patay na. Kaya hindi ko po siya magawang maipagamot. Pero naisisiguro ko naman po sa araw-araw na siya ay naalagaan. At kahit hindi umabot sa 3 beses, ay napapakain po namin siya. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Isa rin sa mga laganap na epekto ng problemang may kinalaman sa pag-iisip ay ang depresyon, na humahantong sa pagkitil sa sariling buhay. Maaari mo bang isalaysay ang mga dahilan kung bakit nagkaroon ka ng depresyon na humantong sa pagkitil mo sa iyong sariling buhay? Noong ako ay nasa high school, ako ay nakaranas ng matinding depression dahil sa pressure na binigay ng aking mga magulang, lalo na sa aming pag-aaral. Isa rin sa dahilan ng aking depression ay ang karanasan ko noong ako ay nasa elementarya pa lamang, na ako ay binubuli ng aking mga kapwa kaklase. Ayon sa pag-aaral na Young Adult Fertility and Sexuality Study na isinagawa ng University of the Philippines Population Institute o UPPI, isa sa 5 Pilipino na nasa edad na 15 hanggang 25 ang nagkonsiderang kitlin ang kanilang buhay. Ayon sa pag-aaral, 7.5% ng kabataang Pilipino ang nagtangkang magpatiwakal sa taong 2021. Paano mo yun nalampasan? Nalampasan ko karanasan ngayon sa pamamagitan ng pagdadasal sa Panginoon at pagtitiwala sa sarili, na kahit na anong mangyari ay kaya ko pa rin malampasan ang aking mga karanasan. Sa pagiging positibo sa buhay. Sa parehong taon, nakapagtala rin ang kagawaran ng edukasyon ng kabuuang 404 na kaso ng pagpapatiwakal sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Anong masasabi o maipapayo mo sa mga kabataang nakakaranas ng depresyon ngayon? Sa mga kabataang nakaranas ng depresyon ngayon, ang maipapayo ko lamang ay lagi tayong magtitiwala sa Panginoon at palaging mag-isip ng positibo sa anumang oras at pagbibigay tiwala sa ating sarili. Ayon sa PMHA, nananatiling limitado at hindi pantay ang pag-akses sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip sa bansa dahil sa stigma at kakaunting mapagkukunan. Meron ding mas mababa sa isang mental health worker para sa bawat 100,000 Pilipino, dagdag pa ng ahensya. Ang propesyon sa psychiatry ay nananatiling hindi gaanong sikat na espesyalidad para sa mga nakapagtapos ng medikal sa Pilipinas, at ang bilang ng mga sinasanay ay hindi sapat upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ayon sa National Institutes of Health. Ang sakit sa pag-iisip ay isang komplikadong isyu na may malalim na ugat sa ating lipunan. Maraming mga kadahilanan ang nagtutulak sa paglitaw nito, kabilang na ang mga traumatikong karanasan tulad ng pang-aabuso sa tahanan, pagkawala ng mahal sa buhay, at ang panggagahasa na siyang naging dahilan ng pagkawala sa sarili sa babae na isinaysay sa dokumentaryo. Ang mga biktima ng mga ganitong karanasan ay madalas na nagkakaroon ng post-traumatic disorder or PTSD at iba pang mga sakit sa pag-iisip. Bukod pa rito, ang mga salik tulad ng pagkakulong sa droga, kahirapan, at diskriminasyon ay maaari ring mag-ambag sa paglitaw ng sakit sa pag-iisip. Ang kawalan ng akses sa paggamot dahil sa kahirapan ay nagpapalala lamang sa kalagayan ng mga taong may sakit sa pag-iisip. Mahalaga na maunawaan na ang mga taong may sakit sa pag-iisip ay hindi dapat idiskrimina. Hindi nila ginusto ang kanilang kalagayan at sila rin ay mga biktima ng mga pangyayari sa kanilang buhay. Ang larangan ng psikolohiya ay may mahalagang papel sa pag-unawa at paggamot ng mga sakit sa pag-iisip.
Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang suporta at paggamot, maaari nating tulungan ang mga taong may sakit sa pag-iisip na makahanap ng lunas at magkaroon ng mas maayos na buhay. Ang depresyon ay isang seryosong kondisyon na hindi dapat natin baliwalain. Sabi nga, ang bawat tao ay may labang hindi natin nakikita. At ang depresyon ay isa sa mga laban na tahimik na kinakaharap ng marami. Hindi lamang ito lungkot. Madalas, nararamdaman ng tao ang depresyon na para bang wala ng halaga ang kanilang buhay. Maaaring maapektuhan ito ang kanilang relasyon, trabaho, at pang-araw-araw na gawain. Ayon sa kasabihan, ang sakit ng damdamin ay kasing bigat ng sakit sa katawan, kaya hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang paglapit sa iba at ang pagtanggap ng tulong. Dahil ang tunay na lakas ay ang paghingi ng suporta sa panahon ng kahinaan. Sa bawat hakbang, kahit gaano kaliit, palaging may liwanag sa dulo ng magiging kalabusan. Importante ang mental health dahil nakakaapekto ito sa ating pangkalahatang kalusugan. Kailangan din nating alagaan ang ating mental health dahil ito ay nakaka-impluwensya sa ating mga emosyon, pag-iisip at pagkilos. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Kung mahihirapan ka sa iyong mental health, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa isang mental health professional o isang taong mapagkakatiwalaan mo. Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Hindi lamang ito nakakaapekto sa ating pag-isip at pakiramdam, kundi pati na rin sa ating relasyon sa iba at sa ating sarili. Ang pag-aalaga sa mental health ay hindi lamang para sa mga taong may problema, kundi para sa ating lahat. Ito ay mahalaga para sa ating kabuuhang kalusugan at kasiyahan. Kapag malusog ang ating mental health, mas magaling nating haharapin ang mga hamon ng buhay, mas malakas ang ating pagtitiwala sa sarili, at mas masaya ang ating buhay. Ang mental health ay hindi dapat ipagkakaila. Kailangan nating pangalagaan ito ng may pagmamahal at paggalang. Sa pag-aalaga sa ating mental health, maaaring nating makamit ang isang mas malusog, mas masaya, at mas produktibong buhay. Ang mga isyong may kinalaman sa pag-iisip ay mga isyong hindi dapat ipagsawalang bahala. Ito ay sa kadahilan ng labis itong nagdudulot ng malaking pagkagiba o pagkasira sa buhay ng isang tao. Ang ating pag-iisip ay siyang nagbibigay sa atin ng gabay upang mabuhay ng maayos at matiwasay. Kaya paano na lamang kung ang mga isyong katulad ng naitampok sa dokumentaryong ito ay hindi maibsan at patuloy na lumaganap. Kaya, nararapat lamang na upang maibsan o maiwasan ang mga sitwasyong nagdudulot ng hindi maganda sa ating isipan, ay bigyan natin ng wastong pagpapahalaga at tiwala ang ating sarili. Panatilihin natin ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay at pagtibayin natin ang ating relasyon sa ating kapwa, sa pamilya at lalong-lalo na sa Panginoon. Ito ang pangkat-6 mula sa unang taon, pangkat-1 ng kursong Social Studies, magpakatatag at magdasal.